Balikan po natin si DOJ Undersecretary Nicolas Felix T. Yusek T, magandang tanghali po. Magandang tanghali niya, magandang tanghali Ate Kuweng. At para po mas maunawaan ng ating mga kababayan, ano po ba yung mga specific report na natatanggap ninyo tungkol nga dito sa surrogacy exploitation sa mga kababayan nating Pilipina? At kailan pa po nagsimula ito? Yung pinakamatinding issue natin ngayon ay yung 20 nating kababayan, no? 20 Pilipina, kababayang Pilipina na sa Cambodia ngayon. May 7 sa kanila ay malapit na daw mapauwi kasi ito yung mga hindi buntis, hindi nagdadala ng bata. Yung may 13 pa doon na may iwan ng tatagal muna sila sa Cambodia habang minomonitor ang kanilang kalusugan at kalusugan ng mga batang dinadala nila. Tapos bukod doon, titinan din, kasi ang alam ko, ang pag-surrogacy ay isang krimen sa Cambodia. Kaya maaaring humarap sila ng kasong kriminal, ngunit ang DFA natin ay nakikiusap ang embahada natin sa Cambodia ay nakikiusap sa pamahalaan ng Cambodia na kung pwedeng hindi naman mangyari ito. Yusek, ano po ba yung classification ng DOJ sa exploitation ng mga Pilipina na pumapasok sa surrogate arrangements dito sa Pilipinas? At ano po yung batas natin tungkol dito? Para sa atin dito sa DOJ, ang surrogacy na nangyayari dito ay isang uri ng human trafficking. Subalit hindi express, hindi maliwanag sa batas natin, hindi ginagamit ang mga salitang surrogacy sa batas natin. Malawak naman yung wika, malawak yung lingwahe ng ating trafficking in persons law upang mapasok yung ganitong mga modus operandi. Maaari itong mapasok sa sa illegal adoption, kasi yun naman ang punot dulo ng mga surrogacy nito na ibibigay sa ibang magulang yung bata. Or pwede din siguro natin i-argue na isang uri ito ng organ trafficking, pero klaro naman, na within the framework of the human trafficking law, para sa amin, labag to sa human trafficking law natin. Sa ngayon, ano po yung legal protection mayroon po dito sa Pilipinas ang ating mga kababayang Pilipina na nai-involve po dito sa surrogacy arrangements? Ano naman, kasi tayo tuloy pa rin naman yung bantay natin, Kasi yung tanong mo kanina kung gaano katagal na natin na-monitor ito, parang mga 2021 pa lang may mga nakita na tayo, may mga nasalba na tayong mga Pilipina na nais lumabas ng ating mga airports upang maging surrogate mother sa ibang bansa. Last year meron kami nasalba din na isa, ang lumalabas na balita, inalok siya ng mga kalahating milyon o 1 milyon piso upang maging surrogate at yung mga taong nagsubok mag-traffic sa kanya ay kasalukuyan may hinaharap ng kaso. At nung isang araw pa lang, noong Biyernes, meron na naman tayong bagong nasalba na 2 Pilipina sa airport at yung kanilang trafficker, yung lalaki na kasama nila ay humarap na sa inquest proceedings dito sa DOJ. Do we consider yung mga Pinay na involved dito bilang biktima o akusado? At saka masasabi din po ba na isang prostitution ng ganitong klaseng exploitation, sir? Para sa atin, sila ay mga biktima ng human trafficking. At dahil biktima sila ng human trafficking, maaari nilang matanggap mula sa pamahalaan ang mga iba-ibang benepisyo na binibigay sa human trafficking. Kasama na dito yung mga psychosocial support, kasama dito yung ayuda, kasama dito yung mga efforts upang ma-reintegrate sila sa lipunan at mabigyan ng mas mabuting buhay. At pinaka-importante, kasama din doon yung non-criminality, So dapat hindi sila, kung may ginagawa man silang krimen bilang isang trafficking victim, hindi nila dapat pananagutan itong mga krimen na to. At yung ngayon ipapaglaban natin sa Cambodia na sana, dahil tinuturing natin silang human trafficking victims, sana itong principle na to, yung non-punishment or non-criminality principle, ay i-apply ng Cambodia sa kanila. Okay. Sa inyong investigasyon, sa anong bansa madalas na i-involve po ang ating mga kababayan sa ganitong klase ng mga surrogacy arrangements? Yun report sa amin ng mga BI, ng mga IO sa BI, na yung bansa na pupuntahan nila, tuwing na-intercept sila, ay kadalasan sa Thailand. Kadalasan kung magaganap sila ng mga visa-free countries na pupuntahan at pagkatapos doon, lilipat doon sa bansa kung saan nangyayari yung surrogacy. At dito nga, doon sa kaso ng 20 Pilipina, sa Cambodia sila lumipat na malapit sa Thailand. So sir, sa paanong paraan naman tayo maaring tulungan ng foreign government at international organization para labanan ng trafficking at surrogacy exploitation? Una-una yung awareness. Sana talaga maging mas aware ang mga Pilipina tungkol sa modus operandi na to. Dapat alam nila na kahit na inaalok sila ng malaking salapi, balita namin, mga at least 500,000 pesos, isipin nila na pambibiktima to,
yung mga iba ng mga nating kababayan dyan ay hindi nila alam yung pinapasok nila. Sinasabi daw magbibigyan sila ng trabaho doon sa ibang bansa. Tapos pagdating doon, yung kinukuha na yung kanilang mga passport at pinapasok na sila sa ganitong modus operandi. So unang-una doon tayo sa awareness. Pangalawa, sana talaga mapalaganap natin yung prinsipyo na non-criminality, no? Sana talaga ma-convince natin ang mga kapitbahay natin kung saan nasasagawa to na ituring na biktima ang mga kababayan natin na ito at hindi sila ipaharap sa mga kasong kriminal. So ano naman po yung assistance na maaaring maibigay ng DOJ sa mga biktima po ng trafficking at surrogacy-related exploitation? At saan naman po maaaring dumulog ang mga biktima na ito na nais pong humingi ng tulong? Yung mga biktima na nasasalba natin sa airport, pumayag naman sila na magbigay ng salaysay at dahil doon may naisampa kaming kaso laban sa kanilang mga trafficker. Itong 20 Pilipina na nasalba sa Cambodia ay umaasa kami na pag-uwi nila ay tumulong din sila sa pamahalaan para sa investigasyon, no? Para may turo natin kung sino ang recruiter nila dito sa Pilipinas at pakasuhan din recruiter na yun. Sa ibang usapin, Yusek, may tanong po mula sa ating kasamahan sa media na si Salima Refran ng GMA News. May hawak pong bagong testigo ang PAOK na nag-uugnay kay dismissed Mayor Alice Guo sa Pogo godfather na si Lin Sun Han o Boss Boga. Ano po ang ambag nito sa investigasyon at sa mga kaso po laban sa kanila? Bibigat lalo, dadami lalo ang ebidensya laban kay Alice Guo at sa mga kapwa-akusado niya. Pero para sa amin yun, mabigat na ebidensya, pati itong bagong ulat, itong bagong saksi, bagong testigo na natagpuan ng PAOK ay magdadagdag lang lalo sa puwersa ng aming investigasyon laban kay Alice Guo. Sunod na tanong po ni Salima Refran, kilala raw po ng mga tao ni Boss Boga sa Lucky South 99 si Mayor Go bilang Madam Hua. Madam Hua or Hua. Ito pong pangalang Madam Hua or Hua, lumalabas na po ba sa investigasyon ninyo noon pa? O sa mundo po ng mga Pogo, ano po ang partisipasyon o papel ni Madam Hua o Hua? Yung pangalan ng Madam Hua kasama yun sa mga iba-ibang mga pangalan, mga alias na lumalabas sa aming mga investigasyon. Kung sa alala ko, dumalabas ito dun sa investigasyon sa Banban Pogo, no? At para sa amin, sapat na yun, no? Kahit naman di lumabas sa ibang mga Pogo, sapat na ang pagdawit ni Madam Hua at ni Alice Guo sa Banban Pogo para sa kaso laban sa kanya. Tanong pa rin po mula kay Salima Refran ng GMA News. Ito pong bagong witness, ano pa pong nalalaman nito sa kalakaran ng mga Pogo at mga krimeng nagaganap dito? Gaano po kahalaga yung testimonya niya? At ipapasok rin po ba siya sa Witness Protection Program? Yung Witness Protection Program, maaari siyang mapasok doon. Depende na yun dun sa usapan nila ng law enforcement at ng mga piskal na nag-i-interview sa kanya, no? Yung halaga niya sa kaso, parang nasabi ko naman kanina, no? Dagdag ebidensya lang to. Pero sa ngayon naman kasi para sa amin, malakas na din naman yung ebidensya laban kay Alice Guo. Pero pag may ganitong panibagong ebidensya, di naman kami tatanggi dyan. No? Tanggap lang kami ng tanggap at gagamitin namin yan sa mga kaso na hinahawakan natin. Yes, sir. Ito, tanong naman po mula kay Adrian Ayalin ng ABS-CBN News. Update daw po sa Paracale. Tuloy daw po ba ang inquest today? Ano specifically ang immigration violations ng mga Chinese workers? May mananagot po ba sa BI dahil sa mga violation ng mga Chinese? Yung inquest na nasabi ko kanina, inquest yan dun sa surrogacy, no? Dun sa na-intercept natin na nasalba na 2 Pilipina at isang kasamahan nila, yung inquest nangyari nung Friday. Yung inquest proceedings, di ako sure kung may iba pang inquest proceedings na nagaganap ngayon. Pero doon sa tanong ng immigration inquest, tuloy-tuloy lang naman yan. No? Yung mga foreign nationals, kadalasan mga Chinese foreign nationals, ay dumadaan sa immigration inquest upang magkaroon tayo ng basehan na panghawakan sila habang hinihintay ang kanilang deportation. Okay, sunod po na tanong ni Adrian Ayalin, may iba pa bang tinitingnan po na similar operations na katulad nito or isolated lang sa Paracale? Yung nakikita natin mga operations ngayon, lumalabas hindi na kasing laki ng Porac tsaka ng Banban, ano? Kung nasusubaybayan natin yung balita, madaming mga operations ngayon na nare-raid ng mga iba-ibang leya natin ay mas maliit na, no? Smaller scale. Hindi na umaabot ng mga 100, hindi na to compound na kung saan may mga napakaraming gusali at doon nakatira yung mga doon nakatira yung mga pogo workers. Kadalasan
ilang palapag lang to sa isang gusali. So tingin namin ganun na, no? Ganun na ngayon yung mga matatagpuan natin mga illegal operations na to. At kami naman, alam namin yan, ano? Diyan nag-pivot na din kami, nagbago na din kami ng diskarte namin upang masugpo yung mga ganitong mga operasyon. Tanong pa rin po mula kay Adrian Eli ng ABS-CBN News. By any chance, may kaugnayan po ba sa mga illegal na pogo ang pagpapatakbo o magkakaugnay na sindikato na ito? Yung sindikato, kung sindikato sa surrogacy, mukhang sa ngayon wala pa kami nakikitang pakikipag-ugnayan doon sa surrogacy at sa pogo. Pero pag yung mga sabi-sabing pogo na ino-operate natin, minsan yung malalaki, minsan yung mga maliliit, tingin naman namin may mga loose connections mga yan, no? Kung hindi sila parehong may-ari o may mga similar, may mga overlapping na may-ari, magkasama yan sa industriya na nag-uusap-usap. Kung alam nga natin dati, 'di ba, yung mga ibang mga victims ng human trafficking, kung ayaw na magtrabaho dun sa isang pogo, ay binibenta sa ibang pogo. So klaro naman na may network, may loose or informal network to mga pogo na to. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. Department of Justice Undersecretary Nicolas Felix T., USEC in charge ng Interagency Council Against Trafficking.